Napapansin ko sa brake lights ko, itong third brake light, pag pumipreno ako sa gabi, dati nakikita ko yung reflection nito dito. Ngayon hindi ko na nakikita yung reflection, parang wala nang ilaw, hindi siya may ilaw yata. Titingnan natin, ba't di parang wala na ako nakikita ang reflection dito sa likod. Kaya pala nawalan tayo ng ilaw. Ako kung makikita nyo guys, pero yung itim na wire, nabunot yung hinang, hindi natin magagawa yan kasi silyado to. Pag binuksan naman natin to baka matipak, mabasag. Wala na. Alam kong sira na talaga to. Hindi ko na magagawa ng paraan. Kaya ginawa ko nakarang araw. Bumili na ako ng ilaw kasi LED yan eh. Okay lang kung bulb pwedeng palitan, LED alam kong hindi ko magagawa. At kung magagawa man, wala na akong time mag-ayos. Kaya ito, bumili na lang din ako sa eBay kasi nag-email ako sa Honda Adelaide, wala na silang aftermarket na third brake light para dito sa Jazz. Kaya naghanap ako sa eBay, yun nakakuha ako, galing pa ng US, yan, United Postal Service. Galing pa siya ng US. Ito yung ilaw na to, pang ano, Integra daw sabi, nakalagay dun sa description. So parehas lang naman, ano, 12 inch, 13 inch yata to, 13 inch 2 tabs, parehas na parehas. So wari ko parehas siya, kaya itapat natin kung parehas nga talaga. Natin kung parehas, mukhang parehas nga. Pang Integra daw to eh. So anong gagawin natin? Kakabit na lang natin to. Bali hindi na ko na siguro gamitin to, bubunutin na lang natin tong wire na to. Ito na mismo gamitin natin, yung bago niyang wire. Bali bunutin natin sa ilalim. Balik ko muna. Balik na natin to. Bali nahulog. Okay lang, sira naman na. Sira naman na yan. Dito natin sa ilalim. Ayun na sunod. So magbubunot natin dito. Bunutin. May kli pala siya.
tanggal siya. Ngayon dito natin dudugtong sa original. Ang tanong, yun nga lang, wala tayong plug para sa original. Kaya to ito na lang gagamitin natin, baka po pwede. Nabali, anak ng teteng. Kung na nga lang gamitin to, i-ano na lang natin, da-direct, diretso na. Putulin ko na lang to. So lahat na putol, da-direct na lang natin. So this is red. Then bubunutin ito. Ayun ang sundutin. Direct na natin para tapos na ang usapan. Gamitin ko sana tong plug male female, pero matagal na. Tagal pa siya. So direct na natin ito sa linya. Bubuhol na natin. So dali. Paano siya ipapasok is i-tape natin dito sa lumang wire, tapos hihilahin natin tong lumang wire para sumama yung bagong wire. Wow! Kasi hindi na natin may pasok yung wire sa spoiler sa loob siya dumaan mahirap ipasok. So, i-tape ko ngayon dun sa lumang wire, tapos hihilahin natin paloob. So ito yung ginawa ko. Ito yung lumang ilaw, ito yung bagong ilaw. So tinape ko siya diyan, tapos hihilahin ko pa loob ngayon yung lumang wire para sumama yung bagong wire. Magpalit siya. Pasok muna natin to para dire-diretso. Silahin natin. Huwag kang mahulog. Huwag kang mahuhulog. Mapundi ka pa pag nahulog. Duda ko kaya bumitaw yung hinang ng ilaw natin, tail brake light, dahil yata dito sa base.
kalampag vibrate, natanggal yung ano, hinang. Iniisip ko nga sana ito wag mapundi. Kasi ano, nagba-vibrate, sobrang lakas ng vibrate nito, dingding na tong ilaw doon sa base natin. Huwag man sana mapundi, dahil pag napundi ito medyo mahal. Eh yung third brake light medyo pricey na yan eh, si plus shipping pa, abutin ng mga 100 plus Australian dollar. So anyway, hilahin na natin. Yun, pasok. Dali na guys. Medyo maingay nga lang dito sa bagong bahay na nilipatan natin kasi tabing kalsada eh. Lahat ng sasakyan dito dumadaan. Pasensya niya na kung may maingay masyado ah. Naririnig niyo pa rin ako. So ito na yung bago, yung pasok na natin. Ito na yung luma, ilahin na natin ito, hindi natin ito kailangan. Hindi natin kailangan. Sa loob siya mismo naputol eh, dito sa may PCB board ng LED. Humiwalay doon yung hinang ng negative. Pag binuksan natin to, yung mabuksan baka mabasag, so pakahirapan pa yung sarili ko. So wala na akong tiyaga eh, kaya bumili na lang ako mas bago, mas ano pa, yung quality nandun pa rin. Nga lang ito kasi made in Taiwan, kasama to dun sa spoiler na binili natin. Nga lang yun, nabili ko rin na extra panibagong ilaw, made in Taiwan pa rin, pero ewan ko, magkaiba naman sila ng design sa likod. Ewan ko kung sino manufacturer nito. Ayan na, kakabit na. And i-direct na lang natin to dito, negative to negative, positive to positive, para hindi na tayo gagamit ng male and female na plug. Putulan na rin natin kasi masyado kong mahaba. Sagad na natin. Mahaba oh. One more to go.
Kung ako bibitaw ba yan. Right, tapos na. Yan na siya guys. Balot na balot, walang takas. Pasukan ng tubig. Kasi baka may pumasok na tubig doon. Hindi siya mag-short. Pasok na natin dyan sa loob. Tapos titesting na natin kung may ilaw. Tapos hindi pala umilaw no. Pero I believe ilaw yan kasi bago naman to. Pasok. Tara natin dito. So ayan na siya. Tumuwid na siya sa loob. Tignan natin kung may ilaw. Kung may ilaw siya. Ayun, parang may ilaw yata. Yun, may ilaw nga. Tapusin na natin to. Ang dalawang screw. Meron siyang play sa loob na konti. Yung between sa spoiler at sa ilaw may play. So hindi siya lapat na lapat. So kaya nagawin natin. O kung makikita nyo. Meron pa naman akong double sided. So double sided na lang natin to. Ito, lagyan natin sa sapi. Kasi may play siya oh. Ano? May play. Magra-rattle yan pag pinatugtog natin yung base natin na malaki. So yan yung tendency na napupundi kasi nagra-rattle. Ayan o, may play siya dito. So ganun pa man, at least meron na tayong brake lights. Yun, tapos na. Three days later. Bala kong baklasin ulit ito. Kasi ano, nakuha na natin yung double sided tape sa kabilang bahay. Actually hindi pa tayo totally nakalipat dito, so may mga gamit pa ako doon. Ito na iwan doon sa kabila. Yung kinuha natin ngayon,
ilalagay ko dito kasi may play nga siya para maging seal na rin yung sa kabila kasi sa ilalim dito. Kasi pag nagka-car wash ako parang pumapasok yung tubig doon kasi may awang. So lalagyan natin ito para mag-seal siya, hindi napasukan ng tubig yung mga space doon. Tsaka para hindi na rin siya may wala na rin siyang play dito. So ilagyan natin ulit ito. So yan lang yung nilagay natin para sealed up yung likod, para pag binugahan natin sa ilalim hindi papasok yung tubig dyan kasi sealed. Then dito lalagyan din natin sa ibabaw para mawala yung gap nya, isang diretso na ganun, para pag in-sprayan din natin ng high pressure sa labas hindi papasok yung tubig doon sa loob tapos papasok niya sa butas. So ganito yung kakalabasan niya. Higit ko na lang siya dyan. Yan. Yan. Yan yung magiging parang pangsalo niya ng vibration. Yung double sided na yan. Para hindi na siya gagalaw. Although medyo kita ng konti. Pero okay lang yan kaysa wala. Para wala nang rattle pag pina-under natin yung base natin. Yan lang kadali. Medyo madali na tricky. Tricky yung yung pag-backlas kabit kasi may awang nga. Ngayon medyo okay na siya. Wala na siyang rattle kasi nilagyan natin ng double sided na, yung double sided ko yung parang foam, hindi siya yung as in parang rubberized, so foam siya, so meron siyang pangsalo ng vibration pag malakas yung base natin. So yan lang guys. If you like this video, please like, subscribe, and see you on the next one. Bye bye.